Sa simula ng pelikula, ipinakilala tayo sa isang mayamang negosyanteng si Jean. May-ari siya ng maraming negosyo. Karamihan ay mga restaurant. Mahilig siya sa culinary arts at sobrang metikuloso sa mga pagkaing inihahain sa kanyang mga resto. Matagal siyang tumitikim ng putahe, gawa ng mga sikat na chef para mas maging perpekto. Sa paglipas ng panahon, na-develop niya ang talentong matukoy ang sangkap ng putahe gamit lang ang amoy. Isang araw, pumunta si Jean sa isang 5-star hotel na balak niyang bilhin. Ang unang inihain sa kanya, ang sikat na beef Wellington, specialty ng head chef. Tumikim si Jean, pero agad niya itong idinura. Mali raw ang klaseng mushroom na ginamit. Sunod-sunod siyang hinainan ng iba't ibang putahe, lahat ay specialty ng chef. Pero sa bawat isa, may kulang o may mali na hindi niya nagustuhan. Pagkalipas ng isang oras, ubos na ang ideya ng head chef at nawalan na siya ng pag-asa. Wala ring maisip ang mga staff kung paano mapapalugod ang sobrang pihikang si Jean. Doon ipinakilala si Shengnan, isang batang chef. Bagamat intern pa lang siya, expert na siya sa iba't ibang estilo ng pagluluto sa buong mundo. Kaya malapit na rin siyang ma-promote. Kahit 20 minuto na lang bago umalis si Jean, tinanggap ni Shengnan ang hamon na lutuin ang isang bagay na magugustuhan niya. Wala ni isa sa mga staff ang naniwalang kakayanin niya. Pero makalipas lang ang 20 minuto, may bago ng putahe sa harap ni Jean. Pagkaamoy pa lang ni Jean sa nilutong putahe, napamulagat na agad ang kanyang mga mata. Kilala niya ito, ang espesyal na Romani dish na tinatawag na spaghetti alla strega. Ramdam din niya na babae ang nagluto. Dahil sa kanilang kultura, ang pagkaing ito ay ipinapasa lang sa mga babaeng Romani. Kailangang eksakto ang timpla ng mga sangkap dahil isa itong tradisyonal na putahe na hindi pwedeng lagyan ng sariling twist. Iniluto ni Shengnan ng putahe ng eksakto sa kung paano ito dapat ginagawa. Kaya napabilib si Jean. Nilinis niya ang pinggan at nagdesisyong manatili sa hotel ng ilang araw para matikman pa ang mga luto ni Shengnan. Sinabi ng manager ang komento ni Jean, kaya napagtanto ni Shengnan na malalim ang kaalaman nito sa pagkain. Tinanggap ni Shengnan ang hamon at handa siyang mapabilib si Jean sa galing niya sa pagluluto. Kasintahan din niya ang general manager ng restaurant. Inaabuso nito ang posisyon at pinagluluto siya kahit abala si Shengnan. Isang hapon, matapos kainin ang lahat ng inihanda niya, bigla nitong sinabi na gusto na niyang makipaghiwalay. Masyado raw siyang payat para sa panlasa nito. Wasak ang puso ni Shengnan, pero alam niyang wala nang saysay ang makipagtalo. Kinahapunan, palabas na si Jean nang mapansin niyang may nakaupo sa ibabaw ng kotse niya. Hindi niya ito nakilala bilang chef dahil hindi pa niya ito nakita ng harapan. Akala ni Shengnan, kotse iyon ng ex-boyfriend niya, kaya kinayod niya ito para maturuan ng leksyon. Nang sitahin siya ni Jean, saka lang niya napansin na mali pala ang floor na pinuntahan niya. Agad siyang humingi ng tawad at nangakong papipinturahan ulit ang kotse. Kinagabihan, nalasing si Shengnan at umakyat sa bubong ng hotel. Sa parehong oras, nagluluto ng ramen si Jean sa kanyang kwarto. Para sa kanya, kahit ang 2-minute noodles ay mahirap lutuin dahil kailangan ng eksaktong sukat at tamang oras. Kakain na sana siya nang biglang may bumagsak sa kanyang balcony. Walang iba kundi si Shengnan, lasing at nahulog mula sa bubong. Ayaw ni Shengnan bumaba, kaya isinilid siya ni Jean sa maleta at iniwan sa elevator. Natagpuan siya ng 2 staff na halos himatayin sa akalay bangkay. Sa sumunod na eksena, nakakulong si Jean kasama ang iba pang kriminal habang si Shengnan ay nagpapaliwanag sa pulis. Maya-maya, dumating ang assistant ni Jean at pinawalan siya. Umaasa si Jean na hinding-hindi na muling makikita si Shengnan, pero kinabukasan, nagkita ulit sila. Tinulungan ni Shengnan ng ilang bata, pero aksidente niyang nasagi ang pugad ng bubuyog. Si Jean ang tinarget at namaga ang buong mukha niya. Sawa na siya sa gulo, kaya binigyan niya si Shengnan ng relo na aalerto kapag malapit siya. Nangako si Shengnan na tatakbo palayo kapag tumunog ito. Simula kinabukasan, sunod-sunod ang order ni Jean ng iba't ibang putahe para subukan ang galing ng chef. Impresado siya sa bawat luto ni Shengnan, pero hindi pa rin niya alam na ito rin ang babaeng gusto niyang layuan. Habang tumatagal, pati mga pagkaing wala sa menu ay pinapagawa na niya. Si Shengnan ay pagod na sa kakatrabaho hanggang hating gabi, pero si Jean parang hindi man lang napapagod. Kaya nilagyan niya ng squid ink ang isa sa mga putahe. Paraan niya ng pagsasabing aalis na siya.
Nakuha ni Jean ang mensahe at tumigil na sa pag-order ng pagkain ng gabing iyon. Nagpadala rin siya ng liham kay Shengnan. Hinimok siyang maging mabuting kalaban sa halip na tumakbo palayo. Kinabukasan, in-interview si Jean at natanong tungkol sa iskandalong may kinalaman sa maleta. Kaya siya'y nataranta. Kasabay nito, nadiskubre ni Shengnan na si Jean pala ang pihikang customer na dapat niyang iwasan. Dahil sa kaba, tumakbo siya palayo. Pero nahulog sa swimming pool. Sa susunod na pagkain, gusto ni Jean ipakita ni Shengnan ang kanyang pagiging malikhain. Imbes na pangalan ng putahe, 3 tema lang ang ipinadala niya: time, place, at moment na malaya niyang pwedeng bigyang kahulugan. Para sa unang tema, nagluto si Shengnan ng sobrang maanghang na seafood, simbolo ng tag-init. Nahirapan si Jean dahil ayaw niya ng maanghang, pero natuwa siya dahil tumama ito sa tema. Sa ikalawang putahe, ang tema ay lugar. Amoy rosemary ang ulam na nagpapaalala kay Jean ng isang parola sa tabing dagat. Napagtanto niyang ito ay paglalarawan ng Shanghai. Sa huling putahe, naghain si Shengnan ng baboy na may matcha, isang lasa na agad niyang iniuugnay sa Japanese tea ceremony. Sobrang humanga si Jean sa talento ni Shengnan, habang si Shengnan naman ay namangha na tama ang interpretasyon ni Jean sa bawat putahe. Para sa dessert, naghain siya ng orihinal na cake na gawa sa sangkap mula sa US, Canada at UK, ang 3 bansang tinirhan ni Jean sa loob ng maraming taon. Kaya agad niyang naunawaan na ang dessert ay sumisimbolo sa kanya, pero may truffle sa gilid na ikinagulat ni Jean. Pinatawag niya ang chef para personal na ipaliwanag ang kahulugan nito. Dahil natatakot siyang humarap, si Shengnan ay nagpasabi na lang sa head chef. Sabi ng head chef, ang truffle ay lumalago sa ilalim ng lupa sa pagsipsip ng lahat sa paligid. Para kay Shengnan, ganito si Jean, kaya niya ito inilagay. Di naniwala si Jean at agad siyang hinanap. Pero nakatakas na si Shengnan. Maya-maya, nagkita sila sa banyo. Naamoy ni Jean ang pagkain sa kanya at tila pamilyar, pero hindi niya mawari kung bakit. Kinabukasan, pinatay niya ang relo at nadatnan si Shengnan sa kusina. Doon, napaamin siya. Siya nga ang chef. Inamin din niyang ang truffle ay simbolo ng kayabangan ni Jean. Napaisip si Jean at pinuri si Shengnan. Mas kilala raw siya nito kaysa sa sarili niya. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama, si Ginoong Lu, isang negosyanteng mas inuuna ang trabaho kaysa sa pagiging ama. Pinapauwi na siya dahil masyado na raw siyang nagtatagal sa iisang hotel. Kinabukasan, tumawag si Jean sa room service para magpa-deliver ng agahan, pero nalaman niyang naka-sick leave si Shengnan. Ayaw niyang kumain ng luto ng iba, kaya pumunta siya sa apartment nito. Dala pa ang lahat ng sangkap para ipagluto siya. Magulo ang bahay ni Shengnan, pero nagligpit si Jean at naghanda ng mesa habang siya'y nagluluto. Bagamat naguguluhan pa rin si Shengnan sa biglaang pagbisita niya, umupo siya para kumain. Laking gulat niya nang sabihing sa kusina siya dapat kumain dahil mas gusto ni Jean na mag-isa. Tinawag niya itong mayabang bago sumunod. Paglabas ni Shengnan makalipas ang ilang sandali, nadatnan niyang natutulog si Jean sa kanyang sofa. Doon lang daw siya komportabling makatulog. Ilang oras ang lumipas, nagising si Jean at nakita si Shengnan na mahimbing na natutulog sa kama. Kinabukasan, bumalik siya at pinagluto. Pagkakain, nakatulog na naman. Sa sumunod na araw, may dala na siyang sapin para sa sofa. Di nagtagal, nagdala na rin siya ng pajama at gamit. Sa kabila ng lahat, hirap makatulog si Shengnan dahil sa hilik ni Jean, kaya nahirapan siya sa trabaho. Isang hapon, pinayagan na siyang makisabay kumain at nag-enjoy sila. Kumain din sila ng blowfish na naparami at nakalimutan na ito'y nakakahay. Maya-maya, pareho na silang nahihibang at iniisip na umuulan. Nagpayong pa rin sila kahit nasa loob ng bahay at nag-usap tungkol sa mga bagay na walang saysay. Maya-maya, naglakad sila sa labas. Akala'y umuulan kahit tuyong-tuyo ang paligid. Sa loob ng bus, natauhan si Jean at napansing tinitingnan sila ng mga tao. Sinabi niyang isarado na ang payong, pero hindi siya pinakinggan ni Shengnan dahil high pa rin ito. Sa paglalim ng gabi, inihatid siya ni Jean at inayos sa higaan. Pagkalipas ng 2 araw, hindi na siya muling nakita ni Shengnan at nag-check out na rin ito sa hotel. Nag-alala siya at pinuntahan si Jean sa bahay nito. Laking gulat niya nang makita si Jean na kumakain sa luto ng personal chef. Agad nagkaroon ng tensyon ang 2 babae.
Galit na umalis si Shengnan. Kinabukasan, pinuntahan siya ng personal chef ni Jin sa trabaho at inalok na maging assistant ni Jin. Pero tumanggi si Shengnan at pinaalis ito. Gabi na nang dumating si Jin sa apartment niya para humingi ng tawad. Pero umalis din agad. Takot siyang masaktan dahil si Shengnan lang ang taong naging malapit sa kanya. Hindi niya alam na pag-ibig na pala ito, kaya siya lumayo. Kinabukasan, bumalik si Jin sa restaurant at tinanggal ang lahat ng kitchen staff. Binili ng kumpanya ang hotel, pero dahil hindi pasado sa pamantayan, gagamitin ito sa ibang paraan. Sinubukan niyang kausapin si Shengnan, pero hindi na siya pinakinggan nito. Habang kumakain, inimbitahan ni Jin ang personal chef na sabayan siya kumain. Nagulat ito. Sa loob ng 7 taon, ngayon lang siya inaya. Pero pang isang tao lang ang niluto niya, gaya ng nakasanayan. Pag-alis niya, nakatanggap si Jin ng mensahe. Hindi siya maaaring maging higit pa sa isang personal chef. May flight si Jin sa loob ng ilang oras. Nais sana niyang makita si Shengnan, pero umatras siya. Sa kasunod na eksena, kasama niya ang ama na dismayado dahil naapektuhan ng personal na emosyon ang negosyo. Habang kumakain, tinanong niya ito kung naranasan na ba ang umibig. Sagot ng ama, hindi siya nagpapadala sa anumang hindi pabor sa negosyo. Napagtanto ni Jin na ayaw niyang matulad sa ama niya. Agad siyang sumakay ng flight pabalik ng Shanghai para muling makita si Shengnan. Sa parehong oras, balak na sanang ibenta ni Shengnan ang relo na bigay niya noon. Pero bigla itong tumunog. Nang makita niya si Jin, agad siyang sumakay ng taxi para iwasan siya. Pero mapilit si Jin. Sinundan niya ang taxi hanggang sa isang mataong palengke. Sa tulong ng signal ng relo, natagpuan niya ang aso ni Shengnan na may suot nito. Dinala siya ng aso sa isang lugar kung saan nagkulong si Shengnan. Ayaw pa rin siyang kausapin ni Shengnan. Pero naantig siya nang sabihing siya lang ang tanging kaibigan niya sa buong buhay. Inamin ni Jin ang nararamdaman at hiniling na lumabas ito. Sa huli, napangiti rin si Shengnan at pabirong pinilit si Jin na sabihin na siya ang pinaka-sexy na babae sa buong mundo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dinala ni Jin si Shengnan sa ibang apartment. Mas maganda raw kasi ang view doon. Nagtapos ang pelikula habang magkasama nilang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang aral sa kwentong ito, sa puso pala nagmumula ang pinakamasarap na rekado ng buhay.